Life is not always about rainbows and butterflies. Kung minsan ay malubak ang daan sa ating buhay, pero hindi nangangahulog ang habang buhay na itong ganoon. May mga anghel sa lupa tayong makikilala na maaaring baguhin ang ating mga paniniwala sa buhay at tutulong sa ating ayusin ang takbo nito. Isang naiibang kwento na naman ang ating ibabahagi na tiyak na kapupulutan natin ng aral. Ngayong araw na ito ay pakinggan natin ang isang pambihirang pagkakaibigang nabuo sa pagitan ng dalawang magkaibang tao. Sa ating tampok na kwento na malayang inilahad sa atin ni Brian. Dear Kuya Jemo, magandang araw sa iyo. Ako si Brian at nais ko rin sana magbahagi ng kwento sa iyong programa. Umaasa ako na marinig ito ng mga kabataang may pinagdadaanan din kagaya ng mga pinagdaanan ko noong kabataan ko pa at sana ay makatulong ito sa kanila. Bata pa lang ako ay pinangarap ko na maging isang pulis. Hindi ko alam kung anong meron sa kanila. Basta, naaangasan lang ako sa kanila sa tuwing napapanood ko sila sa mga palabas sa TV at pelikula. Para bang sa tingin ko yung mga superhero sila na handang ibuwis ang buhay para sa mga taong nangangailangan. Pero nang mag-high school ako ay naging kabaligtaran naman ang takbo ng buhay na tinahak ko. Panay akong laman ng lansangan. Nakagawian na namin ang mag-cut ng classes para lang makapag-billiards malapit sa eskwelahan kung saan ako nag-aaral noon. Pagkatapos ay tatambay kami sa bahay ng kaklase kong mayaman para manood doon at madalas ay nagiinuman din kami sa bahay nila. Pinansagan pa nga akong siga ng campus nung high school ako. Paano ba na may palagi akong laman ng principal's office noon sa tuwing napapatrouble ako kasama ang mga tropa ko? Ewan ko ba? Napakapatapon ng buhay ko ng mga panahong iyon at wala akong pakialam sa hinaharap ko. Siguro ay dahil na rin naman ang sa tingin ko ay naging tingin ng iba sa akin kaya pinanindigan ko na lang din. Sa totoo lang Kuya Jemo ay naging maayos naman ang pagpapalaki sa akin ng aking mga magulang. Pero talagang ako lang din naman ang pumili sa maling landas na tinahak ko. Principal ang nanay ko sa isang pampublikong elementary school sa lugar namin habang ang tatay ko naman ay kakauwi lang noon galing sa ibang bansa at nagtayo ng sariling welding shop sa harapan ng bahay namin. Tatlo lang kami magkakapatid at ako ang bunso. Nung panahong iyon ay graduate na ang ate ko ng BS Psychology habang ang kuya ko naman ay nag-aaral pa at kumukuha ng engineering course. Madalas akong nakukumpara sa mga kapatid ko at alam ko na isa to sa mga dahilan kung bakit tuluyang lumayo ang loob ko sa pamilya ko. Pakiramdam ko kasi ay para bang border lang ako sa bahay namin noon at nakikitira lang ako sa kanila. Para bang saling pusa lang ako sa sarili kong pamilya. Sa piling ng mga kaibigan ko, doon ko nahanap ang saya ng mga panahong iyon. Sa kanila para bang wala akong kailangang patunayan. Para bang pwede ako maging kahit na sino pang gusto kong maging pag sila ang kasama ko. Ilang beses na rin akong iniyakan ng mama ko para lang maiayos ko ang buhay ko. Ano ba'y 17 years old na ako noon pero second year high school pa rin ako. Ilang ulit ko na kasing binalikan ng bad trip na subject na Sir Bohol. Actually, lahat naman ng subjects ko ay binagsak ko. Sadyang pinaka-bad trip lang talaga ako nung mga panahon na yun kay Sir. Kasi para siyang si Papa. Puros kamalian ko lang ang nakikita nila. Nung taong din yun ay natikman ko ang mga bagay na dapat ay hindi ko sana tinikman. Nakakahay. Ang sarap sa unang lasap. Pakiramdam ko ay pansamantala kong nakakalimutan ng mga problema ko sa tuwing hinihit ko ang isang bagay na sana hindi ko na lang nakilala. Ilang babae rin ang dumaan sa buhay ko. Nung mga panahon ngayon, pakiramdam ko na napaka-astig ko talaga dahil kaya kong paikutin ng mga babae sa palad ko. Pag binabalikan ko ang kabataan ko ay talagang nahihiya ako sa mga pinagagawa ko. Hindi ako proud sa mga pinagagawa ko noon at hindi ko na naisin na pagdaanan din ng kahit na sinong kabataan ang mga pinagdaanan ko dahil lang pinili kong hindi intindihin ng mga magulang ko. Nang mag-18 years old ako ay nagdesisyon akong lumaya sa aming bahay. Napagod na rin kasi ang tenga ko sa mga sinasabi nila mama at ate.
Habang ang papa ko naman ay kahit na madalang lang kung magsalita ay kitang-kita ko ang pagkadismaya sa akin. Lalo pa nung umuwi ako isang gabi na langong-lango sa alak. Nasagot ko pa sila ni mama noon at hindi nakapagtimpi si papa. At talagang nasapak niya ako. Sumama ang loob ko ng mga oras na yon at bilang mapagmataas na kabataan ay nagdesisyon akong umalis ng bahay. Bit-bit lamang ang ilang pirasong damit ko na sila mama at papa rin naman ang bumili para sa akin. Pansamantala akong tumira sa best friend kong si Allen. Noong una ay okay lang ang lahat pero nang makadalawang linggo na ako ay kinausap ako ni Allen na humanap na daw ng ibang matutuluyan at palagi na daw kasi siyang napapagalitan ng kanyang mama at papa. Kahit naman hindi niya sabihin yun ay balak ko na talagang umalis dahil naririnig ko rin naman ang mga sinasabi ng mga magulang niya tungkol sa akin. At mas lalo lang ako nanliliit sa sitwasyon ko nung mga panahong iyon. Nahihiya na rin talaga ako. Hindi ko lang talaga alam kung saan ako pupunta ng mga panahong iyon. Naglakad-lakad ako noon, bit-bit ko ang maliit kong bag. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Gusto ko nang umuwi noon pero ayokong tanggapin sa sarili ko na nanalo na naman ang pamilya ko sa akin. At ako na naman ang mali at mahina. Na tama na naman sila na hindi ko nga kayang mabuhay na wala ang tulong nilang lahat. Nang bandang tanghali na at init na rin ako sa kakalakad ay pumasok muna ako pansamantala sa isang fast food chain at nanghingi ng isang basong tubig na para bang umorder ako ng pagkain sa kanila. Uhaw na kasi ako kakalakad. Palabas na sana ako nang marinig kong may tumawag sa akin. Nang lingunin ko ay nakita ko si Joyce, best friend ng isa sa mga girlfriend ko noon. May mga sinabi siya sa akin na mas lalong nagpalugmok sa sitwasyon ko, Kuya Jemo. Parang hindi ko na kayang bitbitin lahat. Parang sasabog na talaga ako ng mga oras na iyon. Para bang ayoko na ring magpatuloy ng mga oras na iyon at gusto ko na lamang tuluyang sumuko. Lumabas ako at naglakad-lakad muli. Halo-halo na ang nararamdaman ko noon. Gutom, hilo, sama ng loob at bigat ng kalooban. Sinabi sa akin ni Joyce na nabuntis ko daw si Andrea at nakunan daw ito nung isang araw nang malaman na nawawala nga daw ako. Dapat sana ay natuwa pa ako dahil hindi pa naman talaga ako handang maging tatay noon pero hindi ganoon ang naramdaman ko. Parang pinunit ang puso ko. Ang daming pumasok sa isipan ko ng mga sandali na iyon. Naisip ko pa nga kung makikilala kaya ako ng anak ko kapag nagkita kami sa kabilang buhay. Gusto ko na talaga noong mawala na rin sa mundo at sundan ang anak ko. Pansamantala akong naupo sa loob ng simbahan at hindi ko mapigilang umiyak ng umiyak. Nagdasal ako. Humingi ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan at sa kasalanang balak kong gawin pa lamang. First time ko atang tinanggap sa sarili kong nagkamali ako. Lumabas ako ng simbahan at pinag-isipan kong mabuti kung paano ko tatapusin ang buhay ko. Pero inabot na ako ng gabi at ayun, buhay na buhay pa rin ako. Ang ikamamatay ko pa ata ay ang gutom na nararamdaman ko noon. Natatakot ako ng mga oras na yon sa gagawin ko pero desidido na talaga akong gawin. Naisip ko pa nga ang pamilya ko. Hinahanap din kaya nila ako? Magtatatlong linggo na rin kasi nung umalis ako sa bahay namin pero parang wala namang naghahanap sa akin. Naisip kong muli si Andrea at ang anak namin. Gusto ko na lang makasama ang anak ko. Baka doon ay mas payapa pa. Baka doon ay wala nang mabigat na mga problema. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sana
sa kanya. Mag-aalas 8 na ng gabi noon at nasa harapan na ako ng highway at handang-handa ng tumawid at magpabangga sa 10-wheeler truck na paparating nang may biglang humatak sa kamay ko. Nagulat pa ako sa persahang paghatak niya sa akin. Paglingon ko ay nakita ko ang isang may edad na babae. Mukha siyang pulubi sa suot niya. Mapayat lang siya at mukhang ibinuhos niyang lahat ng lakas niya para lang mahatak ako. Matangkad rin kasi akong tao kaya siguradong napagod siya sa paghatak sa akin. Nanginginig ang buo kong katawan noon at pakiramdam ko ay nanlalambot ang mga tuhod ko. Akala ko ay totoong katapusan ko na. Handang-handa na ako noon pero hindi ko pala kaya. Iyak ako ng iyak na parang bata habang nakasalpak sa lupa. Kinausap ako ng babae at tinanong kung anong nangyari pero hindi ako makapagsalita. Hindi ko maibuka ang aking bibig. Nalalambot lang ako. Hinahabol ang aking paghinga habang patuloy sa pag-iyak. Naglakad-lakad kami at sumunod lang ako sa kanya. Pupunta daw kami sa bahay niya at sinabing pakakainin niya ako ng hapunan. Lumulutang ang isipan ko noon. Para ako nakadrogang muli. Hindi ko naiintindihan ang mga sinasabi niya sa akin. Basta, sumusunod lang ako sa kanya. Pagdating namin sa tapat ng isang tagpi-tagping barong-barong malapit sa may tambakan ng basura ay huminto kami at sinabi niyang doon muna daw ako magpalipas ng gabi. Inihain niya ang dala niyang ulam at sumandok ng kanin sa punong-puno ng ulam na kaldero niya. Tandang-tanda ko pa na bopis ang ulam noon kasi nga ay hindi naman ako kumakain ng mga ganong ulam. At first time ko talagang kumain ng ganong pagkain that time. Pero ng mga oras na yon, parang ang sarap ng kinakain ko. Grabe na rin naman kasi talaga ang gutom ko noon. Kinuwento niya sa akin na ibinigay daw sa kanya yun ng tindera sa may karinderya malapit sa highway kung saan niya ako nakita. Madalas daw siyang bigyan ng pagkain ng mga ito dahil alam nila na wala na nga siyang kasama. Habang kumakain ay tinanong niya ako kung saan ako nakatira pero matipid lang ang mga sagot ko. Napansin niya siguro na ilag ako sa mga pagsagot sa mga tanong niya kaya siya na ang nagkwento. Nalaman kong siya lang mag-isa ang nakatira sa bahay na iyon. Matagal na rin daw siyang mag-isa doon kaya nasanay na siya. Sinabi niya sa akin na pwede ko raw siyang tawaging Nanay Pasing. 63 years old na daw siya. May isa daw siyang anak na lalaki pero hindi niya na matandaan kung kailan sila huling nagkita. Nangangalakal daw siya ng basura pag minsan at madalas naman ay nagluluto siya ng mga kakanin para ibenta sa plaza. Para kahit papaano raw ay may makain siya at hindi niya na kailanganin pang manlimos ng tulong mula sa iba. Tinanong ko kung nasaan na ang anak niya pero simula daw kasi ng mag-asawa ito ay hindi na nagpakita sa kanya pang muli. Mangilid-ngilid pa ang luha niya habang sinasabi niya ito sa akin. Miss na daw niya ang anak niya. At gusto sana niyang malaman din kung may mga apo na daw ba siya dito. Pagkatapos namin kumain ay pinatay na ni Nanay Pasing ang gasera at sinabing matulog na daw ako. Naglatag lang siya ng karton para sa akin at inabutan ako ng isang unan. Hindi ako makatulog noong gabi na iyon. Sa totoo lang ay hindi naman talaga kasi ako sanay na matulog sa sahig. At idagdag mo pa ang napakaraming mga bagay na pumapasok sa isipan ko. Naisip ko si Mama at si Papa, si Andrea at ang anak ko, si Nanay Pasing at ang kanyang buhay. Idagdag mo pa rin na ang init talaga at ang lamok noong gabing iyon. Kinaumagahan ay nagising ako sa ingay. Nang bumangon ako ay nakita ko si Nanay Pasing na nagsisibak ng kahoy. Magluluto daw siya ng kakanin at ibebenta sa plaza. Sinabi kong tutulungan ko siya at kinuha ko ang itak sa kanya at ako na ang nagsibak ng kahoy. Hindi ako marunong noong una pero madali ko lang din natutunan. Tinulungan ko din siya sa pagbubukas ng niyog at pagkakayod nito. Nasugat pa ako sa pagkayod ng niyog pero ayos lang. Habang nagluluto si Nanay Pasing ay binanggit niyang naalala daw niya sa akin ang kanyang anak. At medyo maluha-luha siya nung binabanggit niya ito. Hindi ko makakalimutan kailanman ang karanasang ito dahil binuksan nito ang aking mga mata sa realidad ng buhay na mas marami pang mas mahahalagang bagay kaysa sa mga bagay na akala ko'y napakahalaga.
Inilako namin sa plaza ang mga niluto niyang kakanin at tuwang-tuwa ako nang napaubos naming lahat ang mga iyon. Pagkatapos ay sinamahan ko siyang mga lakal ng basura at ibinenta ang mga ito sa junk shop. Hindi ko akalain na magagawa kong mga bagay na iyon at ang mas nakakagulat pa ay na-enjoy kong lahat ng mga bagong karanasang iyon. Ikinuwento ko kay Nanay Pasing ang lahat at pinayuhan niya akong umuwi na at sigurado raw na nag-aalala na sa akin ang aking mga magulang. Sabi ko ay ayoko pa. Ayoko rin siyang iwan noon. Hindi ko alam pero naaawa ako sa kalagayan niya. Para bang pakiramdam ko noon ay responsibilidad ko na rin siya. Sinabi ko sa kanya na isasama ko na lamang siya sa aming bahay kapag umuwi na ako para hindi naman siya mag-isa sa kanilang bahay. Pero may katigasan din kasi ang ulo ni Nanay Pasing at ayaw niyang sumama sa akin. Baka daw kasi bumalik ang kanyang anak at hindi siya abutan doon. Sa ilang araw na pagsasama-sama ko kay Nanay Pasing ay napamahal na talaga siya sa akin na para bang lola ko na rin siya. Wala naman kasi ako nakagisnan na lola kaya tuwang-tuwa ako na makasama ko si Nanay Pasing sa loob ng ilang araw. Kahit malayo sa nakagisnan ko ang buhay ko habang nasa poder niya ay hindi ko napansin ang kahirapan ng buhay. Pakiramdam ko ay mahalaga ako sa kanya. Isang bagay na hindi ko naramdaman pag nasa sarili akong bahay namin. Isang bagay na hinanap-hanap ko mula sa aking pamilya. Halos 2 linggo na rin akong nasa bahay ni Nanay Pasing nang may biglang kumatok sa bahay niya. Nagsisipilyo ako noon at nagmamadaling pumunta sa pintuan. Nagulat pa ako nang makita kong sila mama at kuyang nasa labas ng bahay ni Nanay Pasing. Niyakap ako ni mama at sinabing umuwi na daw ako. Hinihintay na rin daw ako ni Papa sa bahay. Nakita ko si Nanay Pasing sa kusina at sinabihan ako na sumama ng araw ako kay Mama. Humingi ako ng tawad kay Mama at nangakong aayusin ko na ang buhay ko noon. Pinakilala ko sa kanya si Nanay Pasing at sinabihan ko siya na kung pwede sana ay sama na lang namin siya. Wala naman kasi siyang kasama sa bahay nila noon. Wala naman daw problema, sabi ni Mama, pero hindi talaga pumayag si Nanay Pasing. Pinakiusapan niya na lang ako na bisitahin ko raw siya paminsan-minsan. At yun nga ang ginawa ko. Hindi naman kasi sobrang layo ng bahay niya sa amin, kaya madalas akong bumisita sa kanya at dinadalan ko rin siya ng kung ano-anong pasalubong. Pag minsan ay sinasamahan ko pa rin siya maglako ng mga kakaninang tinda at mga lakal na mga basura at ibenta ito sa junk shop. Sinunod ko rin ang payo ni Nanay Pasing. Humingi ako ng tawad kay Papa. Nakiusap ako sa kanila na kung pwede sana ay wag na nila akong ikumpara kila ate at kuya. At nangako naman sila na hindi na ito mangyayari pa. Humingi rin sila ng pasensya sa akin at ito ang naging simula para sa pagbabagong buhay ko. Sinimulan kong ayusin ang buhay ko at umiwas na sa masasamang bisyo. Nag-aaral akong mabuti at pinilit na makapasa sa mga subjects ko, lalo na kay Sir Bohol. At ayun, may komento na naman sa akin. Di talaga siya nauubusan ng komento. Mabuti na nga lang at maganda na ang mga komento niya sa akin ng mga panahong iyon. Nakagraduate ako ng high school at inimbitahan ko si Nanay Pasing na pumunta sa bahay. Ipinakilala ko siya sa mga taong naroon at sinabi kong siya ang anghel na ipinadala ng Diyos para tulungan akong baguhin ang aking buhay. Nang magkasakit si Nanay Pasing ay pinilit ko siyang lumipat sa bahay namin at mabuti na lang at nakumbinsi ko rin siya. Tinulungan ko siyang hanapin ang anak niya. Nang sumikat na ang Facebook ay ginamit ko itong paraan para hanapin siya. Nakita namin ang account niya at nalaman namin may mga anak na ito. Minessage ko siya at nag-send din ako ng picture ni Nanay Pasing. Nagkausap sila gamit ang cellphone ko at nangako ang anak niyang kukunin daw siya nito. Hinalagaan ko si Nanay Pasing ng mabuti para gumaling siya. Siya rin ay determinado namang gumaling dahil gusto pa nga daw niyang makita ang anak niya at ang mga apo niya dito. At dumating nga ang araw na sinundo na siya ng anak niya. Kuya Jemo, alam kong masaya ako ng mga oras na yun pero parang may bahagi sa puso ko ang napunit. Hindi ko akalaing masasaktan ako ng ganoon sa paghihiwalay namin ni Nanay Pasing. Nag-iyakan kami pero alam kong sobrang masaya ako para kay Nanay Pasing. Nagpatuloy ang aming komunikasyon sa Messenger. Madalas, napakarami niyang kwento sa akin. Masayang-masaya ako para sa kanya.
Tinawagan ko rin siya noong graduate ako sa college. At sa tuwing may mga mahalagang bagay na nangyayari sa akin ay tinatawagan ko siya. 2 years ago, binisita namin siya ng aking asawa at anak. 3 araw namin siyang kasama at punong-puno iyon ng kaligayahan. Panay siyang pasalamat sa akin sa pagtulong na mahanap ang kanyang anak. Pero hindi niya alam na siya rin mismo ay may malaking bagay na naitulong sa aking buhay. At ito ay ang hanapin ng aking sarili. Yun na ang huling beses ko siyang nakita. Last year lang, Kuya Jemo, nang bawian na siya ng buhay. Masaya ako para kay Nanay Pasing na sa wakas, nahanap niya at nakasamang muli ang kanyang pamilya bago siya tuluyang mamaalam. Hindi ko alam kung bakit may mga anak na handang iwan ng kanilang mga magulang. Kung paano nila natitiis na hindi sila hanapin. Muntik nang mangyari ito sa akin na tuluyan kung iwanan ng pamilya ko. Kung hindi nga lamang kay Nanay Pasing ay malamang, baka patapod pa rin ang buhay ko. Hindi ko kailanman makakalimutan ang karanasang ito dahil binuksan ito ang aking mga mata sa tunay na halaga ng aking pamilya. Na walang mangyayari kung patuloy na patitigasin natin ng ating mga puso. Alam ko na mas marami pang mas mabibigat na pagsubok kaysa sa mga pinagdaanan ko noon. At sa totoo lang ay alam ko rin naman na ako mismo ang lumikha ng mga pagsubok na ito. Nagpapasalamat ako sa Diyos na nagpadala siya ng isang anghel noong gabing iyon upang iligtas ako sa aking sarili. Maraming salamat, Kuya Jemo. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Brian. Maraming salamat, Brian, sa iyong napakagandang kwento ng buhay. Tiyak akong kapupulutan ito ng aral ng mga makakarinig nito. Minsan ay malilihis tayo ng landas pero may paraan ng buhay para muli tayong ibalik nito sa tamang landas. Maswerte ka at nakilala mo ang anghel na tumulong sa iyo para maiayos mong muli ang iyong buhay. Dalangin ko na ang lahat ng mga taong may mga pinagdadaanan kagaya nito ay malampasan nila at makita ang kamay ng Diyos na tumutulong sa kanilang buhay. Sana rin ay huwag kayong magsawa sa pakikinig sa ating mga kwento. Huwag kalimutang mag-comment kung nagustuhan ninyo ang kwentong aking ibinahagi. I-like ito at mag-subscribe na rin sa aking channel. And don't forget to click the notification bell to be notified to my future post. Maaari rin kayo magpadala ng mga kwento nyo sa akin at masaya akong babasahin ito sa ating programa. Maraming salamat at hanggang dito na lang. Nagmamahal, Kuya Jemo.